Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Akala ni Lucy ay makakatulong ang alak na dala niya sa pagtulog niya, pero hindi pala. Natagpuan niya ang sarili niyang naglalakad papuntang kusina para kumuha ng gatas. Muli ay naupo siya sa counter para kalmahin ang sarili niya. Ngayon lang uli dumadalas ang mga masasamang panaginip niya. Kahit ang pakikinig ng magagandang music ay baliwala sa kanya. Pabalik na sana siya sa kwarto niya nang marinig niya ang boses ni Gael. Looks like he came from the forbidden black door. Bangungot? Tumango siya. Yeah, pero pabalik na ako. Makakatulog din naman ako kaagad. Kailangan mo ba ng tulong? Napatigil siya at napatingin dito. He sounded different. Hindi na malamig ang boses nito. It had a certain warmth to it. Okay lang ako, Gael. Sige, una na ako. Matulog ka na rin. Madaling araw na. Hindi magandang napupuyat ka. I'm a night person, kaya ayos lang ako. Tumango naman siya. Sige. Umakyat na siya at bumalik sa kwarto. Napaisip siya. May nababago ba? Edwin was a smooth talker. Hindi na siya magtataka kung bakit napakarami itong nalulokong mga babae. Nasa drunk and sober sila at may live band ng gabi na iyon. At syempre, dahil mapaglaro ang tadhana, naroon din sila Gael at Elizabeth. Edwin chose a table closer to the band. At least, magkalayo sila ngayon. Tulad kagabi, si Marceline ang kanyang fairy godmother. Binihisan siya nito ng puti na may asol na masalimuot na disenyo. Pinahiram din siya nito ng heels na may silk ribbon. That's your body okay? Pasensya ka na talaga kahapon. He waved his hand. Sanay na akong may ex-girlfriend ako na binabato rin ako ng kung ano-ano. Somehow women always makes me off in clinic. But it's a patch. Tinakpan ko lang din ang mga mata niya and she did what you did. Pasensya ka na talaga. Pinakita niya ang kanyang nakakapanghilabot ng ngiti. Masama ba akong kasama? Umiling naman siya. So far no, makulit ka rin, parang si Mark. Always smiling and happy. Ganyan ang tingin ng pamilya ko. Alam mo bang may kakambal ako? Nalaki naman ang mga mata niya. Hindi pwede. Yes, pero baliktad kami. May dalaw kasi yun lagi. Binuntutan pa nito iyon ng tawa. We are complete opposite. Sa business namin, ako ang humaharap sa mga client and partners. I look for the investor. Siya ang behind the scenes. We work well that way. Masaya ba ang may kakambal? Bumuntong hininga naman ito. It's a blessing and of course, hindi ko maasahan yun sa wigman ko. Kaya si Mark ang madalas nakasabot ko sa mga bagay-bagay. Ikaw may kapatid ka ba? Tumango naman siya. I have a younger brother. Si Simon. I'm just month older. Kaya parang kabal na rin kami. He's not a soldier. He's a fashion designer. Nag-i-start pa lang siya ng line niya. Wow! No offense but I thought military dad wants military children, lalo na sa mga anak. Tumango naman siya. May ganoon nga tayong standard sa society. But hey, what year it is already? Daughter can be what they want to be, and son be what one they want to be. Unfortunately, hindi naman lahat ng tao may ganoong privilege. Yung iba, kahit iba ang gusto nila, kung hindi iyon matutugunan ang pangangailangan ng pamilya. Ako at ang kapatid ko masaya na kami kung ano kami ngayon. Hindi na ang conventional ngayon ang mga babaeng sundalo. Tama ka, ang ganda mo talaga. Sigurado ka bang single ka? Ngumiti naman siya. It's complicated. But don't worry, we're just dating. I don't think you're the marrying type. Umakto ito na tila nasasaktan. Bakit mo naman naiisip yan? Bumulong naman siya rito. Playboy ka raw. Hindi ko alam kung bakit naiisip nila yan kapag ang lalaki hindi nababakante playboy agad.
Nagkibit balikat naman siya. Gwapo ka kasi, uminom siya ng mimosa. Bakit mo ako inaya ng date? Ni hindi mo nga ako kilala. Nagkibit balikat naman ito. I didn't expect you to say yes. Hindi naman sa nagsisisi ako pero tila mas okay ito kaysa sa inaasahan ko. Kaya madalas ako makipag-break sa mga babae kasi karamihan sa kanila walang sense kausap. I mean, walang substance masyado. Or minsan passive. Ako lang nagdadala ng conversation. That harsh pero iyon ang hanap ko sa babae. Bonus na lang na maganda siya. Pero I'm more on the personality of the person. Lumapit siya sa bunker magnet. Marunong ka bang magpaputok ng barel? Lumapit din ito sa kanya at bumulong. Bullseye. Natawa ito at sabay sila naghiwalay. I need it for the job. Basic self-defense lang. Hindi ganun kagaling katulad mo. Kinuwento niya rito ang unang karanasan niya sa paghawak ng barel. Tawang-tawa sila ni Edwin hanggang sa maluha sila. That was a good laugh. Sabi nito sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam. So, babalik ka ba rito after ng bakasyon mo? I would love to have dinner with you again. Honestly, I doubt. Baka ito na ang huling pagbisita ko dito. Sayang nga, ang ganda pa man din dito. Bakit naman? May misyon ako pagkatapos nito. Walang nakakaalam kung ano mangyayari. Pero kahit yata mabuhay man ako pagkatapos niyon, hindi pa rin ako makakabalik dito. Here's my business card. If you need anything, call me. Oo nga pala, may itatanong sana ako. May foundation kasi akong alam para sa mga anak na naiwan ng mga sundalo. I was wondering if you want to donate. Kahit magkano, kahit pambili lang ng supplies ng mga bata. Marahang inipit ni Edwin ang ilang hibla ng buhok niya sa tainga niya. Hindi ka lang pala maganda, mabait ka pa. Mas lalo mo akong dapat hawagan. Maaari akong maghanap ng iba pa na pwede pang mag-donate. Kahit papaano, makapag-give back naman ako sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bansa natin. Sa sobrang tuwa niya ay napayakap siya rito. Salamat. Magiging masaya ang mga bata. Pwede ba akong makipagsayaw sa'yo? Saka lang niya napansin ang mga couples na nagsasayaw na sa kanta ng banda. Tinagap niya ang alok nito at nagtungo na sila sa dance floor. Pwede mo ba akong yakapin? Baka sakaling magselos na ang babae na matagal na may gusto sa akin. Bulong nito sa kanya. Humagikik siya bago ito pinagbigyan. Nagsiselos na ba? Parang. Hindi na nga niya maalis ang tingin sa atin. Iniikot niya ang mga mata sa kalang niya na alala na naroroon nga pala si Gael at Elizabeth. He was looking at her intently. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Bakit ito nakatingin sa kanila? At bakit parang kinakabahan naman siya? Iniiwas niya ang tingin at tumingin muli sa ibang kasama nila sa dance floor. After the date, hinatid na siya nito sa butik ni Marceline kung saan nakapagpalit siya ng damit. Salamat sa date. Ang tagal kong walang disenteng ka-date. Tinapik naman niya ito. Thank you. Na makapagpaalam ito ay nagpalit na rin siya kaagad. Tahimik ang bahay ni Gael na makauwi siya. Alam niya nakauwi na ang dalawa dahil nandoon na ang sasakyan ni Gael. Napatigil siya sa pagpasok sa kwarto nang marinig si Gael. 2 men and 2 nights? Akala ko ba wala sa isip mo ang salitang kasal? Anong ibig mong sabihin? Andito ka lang ba talaga para magtago o naghahanap ka ng bagong lalaki mapipikot? Wala na ang lolo mo rito para tulungan ka. Malakas niya itong sinampal. Nanginginig siya sa galit at sakit. Kung oo, ano naman sa'yo? Pumirma na ako sa annulment papers. Ikaw nga may girlfriend na eh. Hindi ba dapat masaya ka na? Dahil tuluyang mapuputol na ang ugnayan natin dalawa. Ito ba talaga ang plano mo? Sa bagay, si Mark at si Edwin, pareho silang matabang isda. A celebrity and a banker. Hindi mo na kailangang pagtiyagaan ang pagsusundalo. Muli niya itong sinampal. 2 beses sa pagkakataong ito. Huwag mong maliitin ang pagiging sundalo ko. It's honorable more than any job I know. Napatawa siya ng pagak. Iniisip kong may magbabago sa relasyon natin. Pero nagkamali ako. Mas malala pa pala. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid at pumunta sa ilalim ng shower. Kahit papaano nakatulong ang tubig sa pagpipigil sa kanyang pag-iyak.
Akala ni Lucy ay umalis si Elizabeth at Gael ng hapon na iyon pero nadatnan niya si Elizabeth sa living room na nagbabasa ng magazine. Mabuti't nandito ka na. Nakita niyang tumayo si Elizabeth nang makita siya. Can we talk? Bumuntong hininga naman siya. After her encounter with Gael last night, hindi niya alam kung kaya niyang harapin si Elizabeth. Pwede bang bukas na lang? No, I want to talk to you right now. Matigas na wika nito. Wala na sa tono nito ang pakikipagkaibigan sa kanya. Aalis na ako at hindi ko na ito masasabi sa'yo ng harapan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you out of my boyfriend's house. Ayokong umaali-aligid ka sa kanya. Dapat alam niya na darating ito. Elizabeth, sinampal siya nito ng 2 beses. Marami na siyang pinagdaanan na pakikipaglaban pero ibang-iba ito ngayon. Parang nanghina bigla ang puso niya. Tila nawalan siya ng kakayahan na ipagtanggol ang sarili niya. Akala mo ba hindi ko napapansin na inaagaw mo siya sa akin? Nag-iilusyon ka nga talaga. 10 taon na kayong kasal pero ni minsan, wala siyang naramdaman sa'yo. Hindi ka niya mahal. Pinikot mo lang siya. Ako ang babaeng gusto niyang pakasalan. Hindi ikaw. Wala akong pakialam kung nanganganib ang buhay mo. Pinasok mo yan. Gusto kong lumayas ka sa pamamahay na ito. Maniwala ka sa hindi. Hindi ko siya gustong kunin sa'yo. I already signed the papers. Ano pa bang gusto niyo? Everyone here seems to be fond of you. Hindi na ako magugulat kung sinisiraan mo ako sa kanila. Hindi ako. Ano nangyayari dito? Galing ito sa itim na pintuan. Si Gael at naglalakad papunta sa kanila. Seryoso ang gwapo nitong mukha. Inakbayan nito ang nobya. Isang eksena na nagpadurog sa puso niya. Ito kasing si Lucy. Pinagkalat yata na ako ang dahilan ng falling out ninyo. Hindi niya siguro sinabi na pinikot ka lang naman niya. Gael, hindi ako. Tumahimik ka. Sumikip na ang dibdib niya na parang hindi siya makahinga. Gusto mo ba na muling sirain ang buhay ko? Bakit ba hindi mo matanggap na si Elizabeth ang mahal ko? Hindi ikaw ang gusto ko. Matigas na wika ni Gael. Kung gaano kahirap na panatilihin ang maging matigas sa harapan na may durog na puso niya. Gusto ko siyang umalis dito, Miguel. Napadako ang mata niya sa kamay ni Gael na humahaplos sa balikat ni Elizabeth. You have to go, Lucy. Pack your things. Pagbalik ko pagkahatid ko kay Elizabeth, wala ka na dapat dito. Wala man lang siyang nasabi. Kahit nang umakyat na ang 2 sa kwarto ng mga ito. Natagpuan na lang niya ang sarili sa drunk and sober. Nilapitan agad siya ni Abby at ikiniya sa loob ng isang kwarto na mukhang opisina nito. Ano nangyari, Commander? Parang kamamatay ko lang. Nasubukan na niyang masugatan sa leeg, masaksak sa tagiliran, mabaril sa likod at balikat. Pero wala ito sa nararamdaman niyang sakit ngayon. Niyakap siya ni Abby at hindi nagtanong pa. Hinayaan niyang lumuha ang kanyang mga mata. Iniisip ng lahat na siya ay isang matigas na babae. Ngayon na siya ay isang sundalong ngunit sa loob. Siya pa rin ang parang babae nagmamahal ng walang hanggan at walang kondisyon. Oras na. Hindi sapat ang pagpirma sa mga papeles. Aalis na siya. Tatanggapin niya ang alok ni Marie. Ang pagkuha kay Gael ay wala na sa kanyang mga plano. May misyon siya at iyon kung saan dapat nasa isip niya ngayon. Inabutan siya na Abby ng isang shot glass. Oh, para makalimot ka ng kaunti. Ininom niya iyon at napangiwi siya sa pait. Hinayaan siya ni Abby na magstay doon hanggang napagdesisyon na niyang maglakad na pauwi para mag-impake. Madilim na pala. Hindi niya namalayan ang oras. Inaliw siya ni Abby. Pero oras na makalabas na siya ng cafe ay niyakap siya ng lamig. Again, it brought her emptiness. Nang mapadaan siya sa Zen Garden, ay naupo siya sa isang swing doon. Hindi malang niya na-appreciate ang ganda ng tanawin sa gabi. Denial niya ang number ni Laura. Attorney Laura. Mrs. Fierro. Lucy na lang. Hindi na ako Mrs. Fierro. Well, inaayos ko pa yung mga papel. Ginusto mo. Madaliin mo na. Have it null and void as soon as possible. Natahimik ang nasa kabilang linya.
I won't prolong this anymore. Matagal na dapat itong natapos. So I'm asking you, tapusin mo na. Sige, salamat. Nakatulala lang siya hanggang may tumabis sa kanya sa katabing swing niya. Nang lingunin niya ito ay naalala niya si Rusty. O tamang tawag, si Prince Rusty. Kamahalan, sabi niya rito. Ito ay may lahi na Asyano kaya ipinagpalagay niya na ito ay kabilang sa mga hindi oriental na monarchy sa Asya. Rusty na lang, hindi ako prinsipe ngayon. Isinuntal niya ang ulo sa roof ng swing. What brings you here? Nakakita ako ng malungkot na babae na naisip ko na baka kailangan niya ng kasama. Ngumiti siya ng malungkot. Pas muna ako kung aayain mo ako ng date ha. Bakit ka malungkot? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sakit na to. Inuubos ako nito. Sino ang nagpapasakit sa iyo? Bakit ba parang kusang lumalabas sa bibig niya ang mga sagot sa tanong nito? Ang aking asawa. O ang dating asawa. Si Gael. Iniisip niya magugulat ito. Ano nangyari? Nagpakasal kami noong bata pa kami. Parang arranged marriage. At ngayon hiwalay na kayo. Nasa proseso, may ganyan hindi ba? At nasasaktan ka ngayon. Bakit? Mahal mo ba siya nung ikinasal kayo? Natawa siya ng pagak. Lahat ay iniisip na it was a marriage or convenience. Pero hindi para sa akin. Matagal ko na siyang mahal. At mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Kaya siguro masakit. Hindi ka niya mahal. Umiling-iling naman siya. He found his princess, his queen. At hindi ako yon. Bakit mo hahayaang mawala siya sa'yo? You're a soldier, right? You should be a fighter. Dalawang bagay. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa mami niya. Pinangako ako ng mami niya na sa oras na dumating ang babaeng pinili niya makasama habang buhay, dapat ibigay ko ang kalayaan niya. Pangalawa, tama, isa akong sundalo. At ang isang sundalo, dapat alam kung paano lumaban at kung paano umatras sa laban. Sa kaso ko, una pa lang, talo na ako. I am out of the equation. Habang nakikita ko sila magkasama at masaya, mas nagiging tama nga na palayain ko siya. Kahit kailan, hindi ko hiniling na kunin ang kanyang kalayaan. Alam ko kung gaano iyon kahalaga sa kanya. Noong sinabi ko na gusto ko magpakasal sa kanya, totoo yun. Naisip ko noon na siya ang makakatulong para makaalis ako sa side ng mga magulang ko dahil sa higpit ng pagdidisiplina nila sa amin. Pero unfair pala yun. Kung ibabalik ko lang ang panahon, hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi niya ako gusto. Hindi niya ako gusto makasama. Kahit na willing akong makasama siya. Natahimik naman ang lalaki sa tabi niya. Mahal ko si Gael. Kahit na gaano ko kagustong ipagsigawan na asawa ko siya, hindi ko magawa. Parang wala akong karapatan kahit ako ang asawa. Iniingatan ko ang singsing ko dahil pakiramdam ko, safe ako. Iniingatan ko katulad ng pag-iingat ko sa pagmamahal ko sa kanya. Napahawak siya sa kwintas nang maalala na wala na pala ang singsing niya roon. Lagi kong pinaniniwalaan na ito ang lucky charm ko. Pero gawa-gawa ko lang pala yun. Nag-iisip lang ako ng rason para patagalin pa. I was trying to find the purpose of that ring. Pero wala na siya sa akin ngayon. Ang kasal namin mananatili na lamang isang pangarap. Sinabi mo ba sa kanya yon? Sa wakas ay nagsalita na rin si Rusty. Umiling naman siya. Ayaw niya akong makita. Ayaw niya akong kausapin. Paano niya malalaman? Pero kasama mo siya ngayon. Masaya na siya, Rusty. Iyon man lang ang hindi ko masira sa kanya. Isang bangungot para sa kanya ang kasal namin. Alam mo na kapag binitawan mo siya ngayon, wala ka nang babalikan. Nakakapagod humabol sa tao na ayaw magpahabol. Pero sino ang makakapagsabi na baka iba lang ang nakatadhana para sa akin? Dito,
Tiningnan niya ang inabot nito. Ito ay isang gintong susi na may ilang masalimuot na disenyo. Mayroon din itong ilang maliliit na gemstone. Ano to? Ito ay isang susi sa aking kaharian. Tumayo ito at tumingin sa kanya. Kapag available ka, welcome ka sa aking kaharian, sa aking palasyo. Pero higit pa ito sa isang susi lang. Ano bang pwede kong gawin dito? Ngumiti siya rito. Makikita mo. Pagkatapos ng sinabi nito ay umalis na ito. Para siyang nahipnotismo. Nang makaalis ito ay tila bumalik sa sarili niya. Nanatiling nasa kamay niya ang susi. Ano kaya ang tinutukoy nito? Bumalik ang mabigat na pakiramdam na makapasok siya sa bahay ni Gael. Kailangan niya mag-impake ng mga gamit niya ngayon. Nang makarating sa taas ng hagdan, ay napalingon siya sa kwarto ni Gael kung saan ito lumabas na nakasuot ito ng roba. Akala ko umalis ka na. Sorry, natagalan lang ako sa cafe. Mag-aayos na ako ng mga gamit. Pipihitin na sana niya ang doorknob nang magpasya siyang tuluyang magpaalam sa lalaking minamahal niya na mahigit 10 taon. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang naninikip ang dibdib niya. Gael, patawarin mo ako. Kung natrap ka sa kasal na ito, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko para mangarap na baka may chance pa tayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Nagawa mong iparamdam sa akin na hindi ako katanggap-tanggap at hindi ka mahal-mahal. Nilugar mo talaga ako. Nilunok niya ang bara sa lalamunan. Mamadaliin ni Atty. Laura ang annulment. Mapapakasalan mo na si Elizabeth. You can finally belong to someone you want to belong to. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang mga singkit nito mga mata. Naalala pa niya ang singkit nito mga mata noon kung paano ngumiti para sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang namutawi sa labi niya. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Hindi na kita guguluhin. Hayaan mong ayusin ko ang mga gamit ko sa loob ng ilang minuto at mabilis na akong aalis. Nang tumango lang ito ay tuluyan na siyang pumasok sa kwarto. Ang mga luha niya ay walang tigil habang nag-iimpake siya. Napatigil lang siya nang tumawag ang ama niya. Kumusta ang prinsesa ko? Masayang tanong nito. Tumikim siya at pinasigla ang boses. Daddy, kumusta po? Well, I'm missing you. Your mom and your brother. Kumusta ka na dyan? Maayos ba ang pagtrato sa iyo ni Gael? Ang ganda-ganda po dito, Daddy. Parang gusto ko nang tumira rito. Huminga siya ng malalim. Maayos po ang pagtanggap sa akin ni Gael. Hindi ko po inaasahan yung Daddy. Well, that's good to know. Sige, I call you again. Send me your initial reports, okay? Yes, Daddy. Bye. Love you. I love you too, prinsesa ko. Nang matapos ang tawag, napaupo siya sa kama at naisubsob niya ang mukha sa mga kamay. Hinayaan niyang kahit papaano mawala ang sakit na kanyang nararamdaman.